Mga kwento ni Felmo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Banjo. Ang ibabahagi kong kwento ay nangyari noong 2015 sa Negros. Hindi ko lubos mapagtanto na pati pala ako makakaranas ng kababalagan. Dati ay laman lamang ito ng kwento mula sa mga katigulangan o matatanda na siya namang pinaninindigan talaga dahil nga totoo umano. Gaya ng iba, ako din ay namulat sa lahat ng makaranas na noon. Estudyante ako ng kolehiyo sa Bais. Araw-araw akong umuwi. Taga-Ayungon lamang po ako. Malapit lang naman kasi ang Bais sa amin. Mga 1 oras mahigit lang, dadating na agad. Pero madalas ay ginagabi na ako. Lalo't ang mga napili kong subjects noon sa hapon. Ayaw ko kasi ng umaga. Mga nasa 6:00 hanggang 7:00 uuwi na ako niyan. Pero kapag hindi naman, doon na lamang ako sa bahay ng ate ko. Tinatawagan ko na lamang o hindi naman kaya ay chinachat ang mga magulang ko noon. Sa natatandaan ko ay 2nd year college na ako. Hindi ko mawari pero parati kong nakakasabayan noon ng isang babae na estudyante din. Para bang magkakapareha kami ng schedule. Tsaka kung saan ako banda uupo, doon din siya malapit. Kumbaga, tatabi sa akin to. Hindi naman dikit pero iba kong iisipin lalo na't napapadalas na yon. Siguro ay nagmimintis lamang ito ng 2 beses sa 1 linggo. Minsan pa nga, halos araw-araw nakakasabayan ko talaga. Hindi naman ako mausisang tao. Hindi ako yung tipong madaldal at malakas makipagkaibigan. Kaya tahimik lamang ako noon habang katabi niya. Kapag puno ang seres noon tapos may ibang katabi ako nakaupo siya o di kaya nakatayo pero nasa malapit ko lang talaga. May 1 beses pa nga noon na nahiya ako at ipinabaya ko na lamang ang upuan ko dito. Hanggang sa nagsisimula na kaming magkaroon ng ugnayan. Itong pagiging tahimik kong tao. Nabasag. Ang pangalan daw niya, Rana. Hanggang doon lang naman pero ang ipinagtataka ko kasi ay bumababa ito sa may korbada sa kalagkalag. Ang dilim doon banda. Hindi ko alam kung bakit wala man lamang sumusundo sa kanya. Sa mahabang kalsada talaga ito kung saan walang kabahay-bahay noon. Meron pero malayo ng konti. Noong magkasabayan kami ulit, nagtanong na ako sa kung nasaan ba banda ang tirahan nito. Ayon naman kay Rana, doon lang daw sa may pinagbabaan niya. Kako, walang bahay doon papanong doon siya nakatira. Sinabi nito na kapag may pagkakataon, isasama niya umano ako. Yun lamang ay maaga umano kaming uuwi nun. Dahil baka gabihin umano ako ng gusto. Araw ng Biyernes, saktong kinabukasan ay walang klase. Ito ang araw kung saan napili kong pumunta sa bahay nila Rana. Inaantay ko siya noon sa may parke mismo pero hindi ko siya nakita. Napakatagal noon at inabot pa ng 6:00. Nakapag-desisyon akong sumakay na lamang ng seres. Doon ako sa may bandang likuran. Paborito ko kasi dito. Kumbaga ito yung upuan ko sa may malapit sa pintuan. At ang likod nito, yun ang mahabang upuan sa pinakadulo. Nung umandar ng sasakyan, may kumalabit sa akin sa likuran. Paglingon ko dito, nagulat talaga ako gawa ng si Rana ang nakita ko noon. Hindi kaagad ako nakapagsalita. Hanggang sa sinabi niyang dadaan daw kami sa bahay nila. Na para bang alam pa nito ang pinaplano ko noon. Tsaka papanong naroroon ito samantalang hindi ko naman napansin kanina. Inaantay ko pa nga, di ba? Sa tagal noon ay hindi ako pwedeng magmintis.
Kaya naman noong magkaulirat na ako pagkatapos ng nakakabaliw na sandali, nagtanong ako sa kanya kung saan ba siya galing. Inaantay ko nga siya pero hindi ko naman nakita. At kung kailan pa ako nakasakay na, naroroon pa talaga ito. Ayon sa kanya ay nauna daw siyang sumakay. Hindi ko daw siya napansin. Para daw kasi may hinahagilap ako noon. Sumaglit daw siya doon sa kamag-aral niya. May ginagawang proyekto sa susunod na linggo na pinagpaplanuhan nila. Kung nagsabi umano ako na aantayin ko siya di dapat inagahan niya na lang. Tinanong ako ni Rana kung bakit ko siya inaantay. Dapat tinawag mo na lang ako kanina. Ngayon sana yung plano ko na pumunta sa inyo kaso ang tagal mo naman. Pero ayos lang ba sa ganitong oras? Tsaka mga pasado, 7:00 na ata tayo makakarating doon sa inyo banda. Sinabi naman ni Rana na wala namang pasok umano kinabukasan. Ang problema, ayos lang ba umano sa akin na gabihin ng gusto sa pag-uwi? Sabi ko naman walang problema nga kapag Biyernes. Ang mga magulang ko ay nasa tabo ng mga araw na ito at linggo pa ng gabi ang uwi. Ayun, nagkasundo kaming dalawa. Nga pala, para maging malinaw ay ipapaliwanag ko sa inyo sa kung ano ba talagang itsura nitong babaeng ito. Matangkad, maputi, makinis ang balat. May kagandahan ito pero nakatago lang sa mahabang buhok niya. Wala kasing kaarte-arte ito. Nung nasa may bindoy na kami noon, nagsisimula na siyang magbigay ng detalye na nasa looban daw ang bahay nila. Tapos kapag nakarating daw kami doon may sasalubong. Malaki umano ang bahay. Wala silang ibang kapitbahay doon. Malawak din ang espasyo at may mga bagay na makikita ko bago pa lamang sa aking paningin. Huwag ko na daw ipagtaka yun gawa ng mga bagay ito ng mga magulang niya na nabili sa ibang bansa. Kadalasan pa umano na makikita kong mga bagay na nakapagtataka, yung mga halaman. Alam niyo medyo naguguluhan ako ng mga sandaling ito. Minsan na naming napag-usapan ng patungkol sa kanyang pamilya. Sinabi nito na payak lang umano yung pamumuhay nila. Pero sa naririnig ko sa kanya ng mga panahon na ito, lumalabas na may kaya. Pero sa halip na magbigay ng komento ay pinili ko na lamang na wag sumabat. Nakinig lang ako sa kanya. May mga sinabi din siya mga dapat gawin. Ang wiwirdo, wag daw akong makatitig ng diretso sa kanyang mga magulang. Kapag nakatingin daw mga ito sa akin, dapat nakayuko lamang umano ako. Meron siyang kapatid na lalaki. Medyo masungit at kapag nakapagbitaw daw ng salaysay, hayaan ko na lamang at huwag pansinin yon. Nung nasa may tigib na kami, para bang nagbago ang aura ni Rana. Yung balisa tingnan, parang hindi napapanatag. Hanggang sa tumayo ito nang malapit na kami, na siya namang ipinagtaka ko noon. Dahan-dahang humihinto ang sasakyan. Hindi man lamang ito pumara sa konduktor. Sumunod na lamang ako noon. At ito na yung lugar kung saan bumababa lagi si Rana. Hanggang sa tuluyan na kaming makababa noon at iwan ng sasakyan. Nakatayo lang kami sa kalsadang ubod ng dilim at walang kibuan. Hindi nagsasalita si Rana. Hanggang sa humawak yon sa kamay ko na siyang ikinagulat ko talaga. Pabigla-bigla yon. Sabay hatak patungo sa kabilang parte ng kalsada. Dito na nagsalita si Rana. Kung saan daw siya dadaan, doon daw ako dadaan. Huwag daw akong bibitaw sa kanya. Magsasalita sana ako pero nagsimula ng maglakad ito at patungo pa talaga yon sa masukal. Masukal na wala man lamang bakas na daanan ng tao. Pero ganoon na lamang ang pagbusangot na mukha ko gawa nang makapasok na kami doon sa liblib. Ilang mga hakbang lang,
May nakikita na akong daanan nun. May mga ilaw pa ito sa bawat gilid. Napapalingon ako sa likod. Nanlaki ang mga mata ko gawa ng mahabang daanan ng pinanggagalingan namin. Ang ibig ko sabihin, kanina yung masukal na dinaanan namin pagsipat ko dito, may mahabang daanan na at hindi ko tanaw ang kalsada. Iba na ang nararamdaman ko ng mga panahon na ito. Kinikilabutan na ako. Parang may nagsasabi sa sarili kong hindi tao ang kasama ko. Damang-dama ko yon. Mantakin yung papanong nagkaroon ng daanan sa ganoon kasukal na lugar. Samantalang sa pagkakaalam ko, puro lang ito kakawyan. At sa kanang banda, may taniman ng tubo. Maya-maya ay nagsalitang muli si Rana. Ang sabi nito, kung ano-umano ang mga nakita ko. Sa akin lang daw yon. Huwag ipagsabi sa iba. Huwag daw akong matatakot at higit sa lahat, huwag akong bibitaw. Habang naglalakad kami noon sa mahabang daanan, ay naglalakbay na sa diwa ko ang pagkatao nitong babae. Bumabalik sa alaala ko ang mga nakaraan. Hanggang sa napagtanto ko noon na hindi talaga tao to. Ni isang beses, hindi kami nagkasabayan sa pag-aantay ng Ceres pero magtataka ka kung paano nasa loob na siya noon. Hindi man lamang pumara yun sa konduktor. Sumunod na lang ako noon. Minsan, nauuna ako pero hindi talaga kami nagkakasabayan sa may gilid ng parke. Isa pang bumabagabag sa akin ay hindi pala natitikitan ito ng konduktor. Inaakala ko lang na nauna na itong magbayad kaya walang tiket. Yung pagbaba niya sa lugar lagi, wala pa yung hudyat ng driver o ultimong sa konduktor. Etong mga kakaibang pagpapahiwatig niya noon. Hindi ko ito naramdaman o napansin kaagad. Tuon ko lamang napagtanto lahat nang sumama na ako sa kanya. Maya-maya ay bumungad na ang ubod ng laking bahay sa unahan. Napakaganda. Vintage pero maangas tingnan. Bukod pa dyan ay namamayani ang paligid doon ng kulay berdeng mga iba't ibang mga damo. Ibang klase ang pagkaberde. Para bang nagbabaga. May mga bulaklak ng lalaki. Kulay ubi ang karamihan dito. Kitang-kita kong lahat yon. May sumalubong sa amin na ubod na bansot na lalaki. Parang unano ito pero ang itim ng kanyang mga mata. Nakasombrero di manig pa ito at nakayapak lang. Huminto kami saglit at yung unano. Tinitigan ako nito na para bang akong sasaktan. Hanggang sa nagsalita si Rana. Pero hindi ko maintindihan ang namutawi sa bibig niya. Tumango ang unano at naglakad pabalik sa bahay. Sinabi ni Rana na yun na umanong sundo niya. Parang natutuwa pa ito. Ang cute-cute daw. Pero ako sa mga puntong yon, sasabog na yung butsi ko sa tindi ng kilabot. Pwede naman akong kumawala o tumakas kung iisipin pero hindi ko alam kung bakit hindi ko magawa. Nagpapaanod lang talaga ako sa paghila niya hanggang sa makarating na kami sa bulwagan ng bahay. Dito ko lubos na pagtanto na sobrang laki pa lang talaga. Malaki pa ito sa mansyon. Kulay puti na halong kayumanggi. Napakaliwanag ng loob na para bang napuno na laman ng ilaw. Pero nang makapasok na ako, nanlaki ang mga mata ko dahil nagmistulan na lamang itong karaniwang bahay noon. Parang bungalow. Medyo malapad at nakikita ko ang dalawang tao na nakabungad bandang sala. Tingin ko ay ito na ang mga magulang ni Rana. May lalaki di doon na kasing laki ko lang. Pero may itsura.
Nakasimangot ang mukha na para bang hindi nito nagustuhan na may kasama ang kanyang kapatid. Para lang akong bumisita sa bahay ng kaibigan ko. Karaniwang mga gamit lang ang nakikita ko doon. Iba ang figura sa labas pero pagpapasok na, karaniwang tirahan na lamang ito. Nagpakilala sa akin ang mga magulang ni Rana na wari alam na mga ito na darating ako. Malumanay sila magsalita. Pinakain pa ako noon. Alam nyo, yung mga ganitong usapin ay hindi na nabibilang sa mundo ng mga tao. Naririnig ko lang to dati. Pero hindi ko talaga inakalang mararanasan ko yon. Sumagi ka agad sa isipan ko na wag kakain ng itim na kanin. Pero wala namang itim na kanin doon. Karaniwan lang, masasarap pa. Sinasakyan ko lamang ang mga sinasabi ng mga magulang ni Rana. Animoy alam ko din ang nangyari sa akin at tanggap ko ito. Si Rana ay tahimik lang pero panay ngiti yun kapag napatitig sa akin. Nga pala, saglit ko lang nakita ang mga mukha ng mga magulang niya. Pagkatapos noon ay puro na lamang yuko ang aking mga mata. Sinunod ko ang abiso ni Rana na hanggang sa mga sandaling yon, pinapaalala niya pa rin sa akin. Siguro ay magagalit ang mga ito kapag tinitigan. Wala naman kasing sinabing dahilan itong dalagang ito. Saglit lang talaga ako doon. Pagkatapos lang kumain ay nagdaya na akong umuwi. Inihatid naman ako ni Rana. Pagkalabas ko sa lugar, bumungad na kaagad ang bahay namin. Tama kayo nang narinig, Sir Seth. Naglalakad lang kami sa mahabang daan na may mga ilaw. Pagkatapos ay binitawan ako ni Rana at nagdilim ang paligid nun. Pero ilang mga sandali lang, nagliwanag na at harap pa ng bahay namin ang bumungad. Napatigil ako sa paghinga ng mga sandaling ito. Dali-dali akong naglakad papasok ng bahay. Mantakin yung naroroon sa pagkainan ng mga magulang ko. Kumakain kasama ng mga kapatid ko. Pagtingin ko sa orasan, pasado 7:00 pa. Makabasag diwa ang lahat ng yon. Papanong 7:00 pa lamang Pagkababa namin dun sa may awaw-aw ng kalagkag 7:10 na Tapos nung nasa bahay na namin, ganun pa rin. Gusto ko mang sabihin ang nangyari sa mga magulang ko pero naisip ko ang mga abiso sa akin ni Rana. Tsaka wala din akong ganang isiwalat dahil alam ko din namang walang maniniwala sa akin nun. Mula ng gabing yon ay wala na akong maayos na tulog. Binabalangkas ko ang bawat pangyayari. Mula sa pagkikita namin ni Rana hanggang sa nakapunta ako sa kanila. Lahat, ibang-iba talaga. Naalala ko pa ang sinabi sa akin ng kamag-aral ko na lagi ko daw kinakausap ang sarili ko kapag nasa biyahe pa uwi nun. May kamag-aral kasi akong taga Bindoy. Hindi ko pinagtuunan ng pansin yon. Pero sa mga puntong ito ay malinaw na hindi nakikita ng ibang tao si Rana. At sa maniwala man kayo at sa hindi, simula pa lang yon ang karanasan ko. Nagtaka ako dahil hindi ko na nakakasabayan si Rana. Gusto kong isipin na panaginip lang. Pero nangyari talaga Naranasan ko yon. Hindi man nagpapakita sa akin si Rana pero alam kong naririyan lamang ito sa tabi ko. Hanggang sa dumating ang araw ng bakasyon. Kung hindi ako nagkakamali. December 23. Kasalukuyan akong gumagalas sa parke ng Ayungon. Maganda kasi ang pasyalan dito kapag Pasko. Ang daming mga Christmas lights, maraming tao, maraming aliwan at maraming tinda na kung ano-ano na lang. Gabi na nun, pasado 7:00. Sa hindi ko inaasahang pagkakataon, biglang may humawak sa kamay ko na
Siyang nagpapitlag sa akin. Nakaupo ako sa isang upuang semento sa parke. Paglingon ko kung sino yon. Walang iba kundi si Rana. Nakabugis-ngis. Bagamat ikinagulat ko talaga yon, pero hindi ako natakot na makita siya. Nagtanong ako sa kanya kung bakit hindi ko na ito nakikita pa. Sabi niya naman sa akin, bakit pa siya magpapakita, alam ko naman daw kung sino siya. Ito nga umanong pagpapakita niya sa akin nagbabaka sakali lamang siya noon na baka kausapin ko siya. Inaasahan na kasi ni Rana na iiwas-iwasan ko ng babaeng ito noon. Hindi pero tama ka. Alam ko na kung ano ka. Hindi ka tao. Pero bakit ba nagpapakita ka sa akin? Napagtatanto ko kasi na parang ako lang nakakakita sa iyo . Tumingin sa malayo si Rana na para bang nag-iisip pa ito sa sasabihin niya. Hanggang sa tumingalayo na tumayo. Tapos naglakad ng ilang distansya at nawala na lamang bigla. Medyo nagulat pa ako na para bang nililinaw niya na sa akin na totoong hindi nga siya tao. Walang ano-ano ay narinig ko ang boses niya. Nasa likod ko ito banda at nakaharap sa ibang direksyon. Ayon dito, araw-araw niya umano akong nakikita. Nung bata pa umano ako ay nakikita niya na ako at binabantayan noon. Pero hindi ko siya nakikita. Ang dahilan, pinili niya umanong mamuhay bilang tao. Gusto niyang maranasan ang kung anong nakagawian namin or natin. Pero bago mangyari ang lahat ng yon, dapat ay uugnay umano siya sa isang tao. At ako umano ang napili niya. Magkakatawang tao siya ng tuluyan kapag nagkatuluyan umano kami. Napatulala talaga ako noon. Humarap pa ito sa akin at magkatabi na kami noon. Humawak ito sa kamay ko. Hinila niya ng marahan ng pangako para magtitigan kaming dalawa. Isang basbas ko lang umano. Magkakatotoo na ang lahat noon. Para bang ayaw kong maniwala sa nangyayari. Pero may napadaan na kakilala ko. Nagulat ako noon. Sinabi nitong maganda daw ang kasama ko. Nang ibig sabihin lamang nito, nakikita na si Rana ng ibang tao ng mga panahon na yon. Hindi ko alam ang sasabihin. Nakikipagtitigan nga ako sa kanya na nagmukha na kaming mga baliw. Hanggang sa para bang naakit ako. Hindi ko alam pero parang ganon. Parang nagkakagusto na ako sa kanya. Parang ginagayuma ako ng babaeng ito. Wag ako, Rana. Maganda ka pero hindi ka tao. Ibang-iba ka, di ba? Sa tingin ko nga tong mukha na pinapakita mo sa akin, hindi yan totoo . Ayon sa naririnig ko, pangit daw yung mukha ng mga engkanto. Ayon kay Rana, tama umano ako. Pangit. Pero ibang engkanto umano yon. Parang tao lamang daw sila. Konti lamang ang diferensya. Kung ipapakita niya daw sa akin ang totoong pagkatao niya, mas mamamangha umano ako. Magiging bansot umano ako dahil matangkad siya. Nakiusap siya, Sir Seth. Gusto niya umanong mamuhay bilang tao. At mangyayari lamang yun kapag may connection siya sa isang tao nun. Isang oo ko lang daw, magiging tao na siya. Hindi ako kaagad nakapagsalita. Nakakabaliw isipin yon. Pero kahit pa ulit-ulit kong lokohin ang sarili ko, totoo talaga. Sinabi ko na lamang na pag-iisipan ko muna na hindi pa ako handa para sa lahat. Tsaka nag-aaral pa ako.
Ayon naman kay Rana ay hindi naman daw siya nagmamadali. Sinisigurado niya lang na ang taong napili niya, ito na ang magiging tulay para maging tao siya. Isipin niyo, ang iba ay nawawala at napagkakamalang dinukot ng engkanto. Totoo yun dahil ito sa pagnanais ng mga elemento na magkaroon ng dugong tao. Pero siguro, iba lang ang prinsipyo ng katulad ni Rana. Siya kasi gusto maging tao at dito niya gustong mamuhay sa mundo ng mga tao. Samantalang ang ibang engkanto ay dinadala ang mga tao sa loob ng kanilang lugar at hindi na pinapauwi pa. Para bang magnobya kami nun. Holding hands pa at hindi ako sanay, pero ayaw naman akong pakawalan. Lagi na lamang siyang nakahawak sa akin. Naglalakad-lakad kami nun. Turo siya dito, turo siya doon. Turo din sa isang banda at wika ng yung malaking puno umano ng pine tree. Lagusan. May nakabantay na tikbalang. Sa may bandang tulay naman ay may lagusan din doon. Malawak umano ang mundo ng mga engkanto. Kung gaano kalawak ang mundo namin ay ganun din sila. Tinanong niya pa ako kung gusto ko ba umanong makakita ng pangit na engkanto nun. Mabilis akong umiling sabay sabing hindi. Ayaw ko makakita. Alam ko naman kasing hindi ko magugustuhan. Pero in fairness parang magkakasundo kaming dalawa. Magaan ang loob ko sa kanya at alam kong ganun din ito sa akin. Mga bandang 10:00 noon, nagpaalam na ito. Sabi ko'y magpakita siya lagi sa akin. Walang pagbabago. Kung noon ay lagi ko siyang nakakasabayan, dapat ay ganun din lagi. Doon sa loob ng Ceres Liner. Ngumiti lang naman ito at dito sa may tulay siya naglaho. Isipin niyo, mula pa daw nung bata ako ay naroroon na ito at nakatingin sa akin. Sumatotal, matanda na pala itong si Rana. Pagkatapos ng Pasko, nagkasakit ako. Nilalagnat at may mga pintik ang balat ko. Dinala ako sa Dumaguete at ipinasuri doon. Para bang pinagsakluban ako ng langit at lupa. May sakit daw ako sa dugo na kung tawagin leukemia. Ang masaklap ay nasa stage 3 na daw ito at kinakailangang sumailalim ako noon sa gamutan. Bukod pa dyan ay marami pa akong dapat pagdaanan. Ang problema ay walang kasiguraduhan kung gagaling ba o hindi. Isa pa, mahirap lang kami. Ang mga magulang ko noon ay sobrang lungkot. Matagal na ako nagkakaroon ng mga pintik sa katawan pero nawawala naman ito. Kaya hindi naging maselan yun lalo't wala naman akong kakaibang nararamdaman. Minsan ay sumasakit ang tuhod ko at panuhot lang daw yon. Basta, ang kasukasuan ko ay sumasakit. Lahat ng yun pala, sintomas na ng isang malalang sakit nun. At dahil sa kakapusan ay hindi muna ako nun isinalang sa kimo. May 3 buwan ang tagal para sa kimo. At sa loob ng 3 buwan ay kinakailangan makapag-ipon ng mga magulang ko nun. Inuwi ako nun. Malakas pa naman ang katawan ko. Gumaling ang lagnat. Dala-dala ko ng sakit. Na kapag tumagal ay kakainin ng sistema ng katawan ko. Kung kailan magsisimula na akong manghina. Hindi ako bumalik sa klase. Wala akong gana noon at para pang gusto ko na lamang magpakamatay. Alam ko kasing mahihirapan lang ang mga magulang ko. At wala pang kasiguraduhan kung gagaling ba talaga ako noon. Nawala sa isip ko noon si Rana. Nabalot ako ng depresyon. Buwan ng Pebrero, araw ng Biyernes nang magising ako. Laking gulat ko noon nang makita kong nasa ibang bahay ako. Mataas ang kisame, nagkikinangan. Parang may mga bituin. Akala ko'y panaginip lang pero paglingon ko sa gilid ko, nasa tabi ko si Rana. Gagaling daw ako at wag nang ako malulungkot. Anuman-umanong problema na hindi nare-resolba ng mga tao
Gagawa nila ng paraan. Sinabi niyang yun umano ang totoong bahay nila at ang hinihigaan ko umano ng mga panahon na ito. Pahingahan niya. Silid niya. Pinakuha daw ako sa amin, Sir Seth. Gagaling daw ako doon kahit walang gamutan. Antayin lang umano ang ilang araw na pananatili ko doon. Pero asahan ko umano na ang katumbas nito, ilang linggo sa mundo ng mga tao. Hindi ako nakapagsalita. Bumangon ako at iginala ko ang paningin ko sa kabuuan ng silid. Sobrang lawak na para bang isang sala na yon. Ang layo pa ng pinto at ang ganda sa pakiramdam sa loob ng silid na yon. Bukod sa may halimuyak ng hindi ko matukoy kung anong halaman, malamig din ng konti. Sabi ko ay paano na mga magulang ko. Mababahala yun kapag hindi ako umuwi. Ay naman kay Rana, ako na ang magpaliwanag sa oras na makauwi ako noon. Pero walang alam umano ang mga magulang ko sa nangyari. Magtataka na lamang ang mga ito na wala na ako sa hinihigaan ko noon. Hindi ako napanatag. Aligaga ako. Muli namang nagsalita si Rana. Pwede naman daw akong umuwi pero hindi ako gagaling. Yun lang daw ang pagkakataon ko. Kapag umuwi ako ay tapos na ang buhay ko noon. Wala nang ibang tsansa kung magbabago man ang isip ko. Isang beses lang daw ang bigay na pagkakataon para sa isang tao. At yun na umano ang mga sandaling ito. Kaya tapusin ko umano ang mga nakasaad na araw noon dahil hindi na ito mauulit muli. Siyempre, sino bang aalis kung ganun pala? Nanatili talaga ako sa silid at si Rana na lamang ang nag-aabiso sa akin kung ilang araw na ba ako sa mundo ng mga tao. Napakasaglit lang. Pero isang linggo na daw ako mahigit nawawala. Tiisin ko na lamang umano. Kumain ng pagkain nila at magpahinga. Inalagaan ako ni Rana. Doon lang talaga sa silid. Di isang beses ay hindi ko nakita yung mga magulang nito. Walang ibang tao akong nakita o ibang nilalang malibang sa kanya. Hanggang sa noong natulog ako. Hindi ko alam na pagkagising ko noon, nasa bahay na ako noon. Gabi yun. Pagbangon ko ay walang katao-tao. Lumabas ako ng bahay. Nakita ko si Tio. Nagsusumigaw ito at sinabing nagmumulto daw ako noon. Nagkagulo sa amin. Itong mga magulang ko ay dumulog pala sa otoridad. Pinapahanap ako gawa ng inaakalang lumayas ako at baka nagpatiwakal sa ibang lugar. Na makita ko ni nanay, hinimatay ito. Walang lumapit sa bahay. Lahat ng tao natakot. Para bang matatawa ako pero may parte ding nag-aalala gawa ng malaki ang naging epekto ng pagkawala ko ng isang buwan mahigit nun. Isipin nyo, ilang araw lang ako roon sa lugar nila Rana pero isang buwan na mahigit ang katumbas sa mundo ng mga tao. Lumapit si tatay sa akin, kasama ng kapatid ko. Nakabuntot naman ang mga kapitbahay, kasama ang mga kaanak namin noon. Naroroon ako sa kusina namin. Nagtanong ang tatay kung saan ba ako galing. Buhay pa ba umano ako at hindi ba kaluluwang nakikita nila? Sabi ko buhay na buhay. Umalis lang ako dahil gusto kong magpabukid noon. Dagdag ko pa, pumuslit ako sa bahay ng kaibigan kong taga-bukid. Nawawala na kasi ako ng pag-asa at nawawala na rin sa sarili dahil sa taglay ng sakit noon. Umuwi ako tay. Napag-alaman ko kasi na pinapahanap niyo ako eh. Gusto ko na pong mamatay. Masakit man pero kinakailangan kong magsinungaling noon. Pero aminado naman ako sa puntong ito na wala na talaga akong sakit. Tiningnan ko yung palad ko maging yung tagiliran. Wala na yung nakaumbok na parang buto at pintik sa palad ko at kuko. Niyakap ako ng tatay. Sabi niya, gumagawa naman daw sila ng paraan para mabuhay lamang ako.
Huwag daw ako noong mawalan ng pag-asa. Noong nagkaulirat naman ang aking ina, para bang ayaw akong pakawalan ito sa pagyakap. Yung mga mata ng mga marites naming kapitbahay, dilat na dilat habang nakasilip sa pinto at bintana. Siguro nagsawa na mga yon dahil nga nagsialisan din ang mga ito. Ilang sandali lang. Ayon sa tatay ko, pagkakising daw niya sa madaling araw ay wala na ako sa sala nun. Doon kasi ako natutulog, may higaan at malapit sa bintana. Hindi ko alam sa kung paanong paraan akong kinuha at dinala sa mundo nila Rana. Maging sa kung paano ako nakabalik sa realidad. Pero nangyayari ito tuwing tulog ako. Nakapag-ipon na sila nanay at tatay. Isasalang na sana ako noon sa chemo pero lumabas sa resulta na wala na akong sakit. Malinis ang dugo. Regular ang platelets at maayos ang bone marrow. Ilang beses inulit ang pagsusuri pero lumalabas talagang magaling ako noon. Nagpa-second opinion pa noon pero wala talagang lumabas na mali. Napa-sign of the cross pa ngayong doktor. Ako naman noon ay hindi na bago sa akin ang naganap. Alam ko na kasi na magaling na talaga ako pero nagpapanggap lamang akong namamanga noon. Pagka-uwi noon, nagpadiwang sila nanay at tatay. Masaya sa amin. Naging kaliwat kanan ng tanong. Hindi ko naman masagot ng maayos basta sinasabi ko lamang noon na tumambay lamang ako sa bukid. Tinamasa ang sariwang simoy ng hangin at magandang kapaligiran habang buhay pa ako. Pero hindi ko inaasahan na magaling na pala ako noon. Yun lang ang isiniwalat ko at wala nang iba. Kinubli ko ang katotohanan sa likod noon. Umalis ako habang may pagdidiwang sa bahay. Tinatawag ko si Rana sa may tulay banda. Nagmumukha na akong timang noon. Dapit hapon. Parang uulan pa gawa ng makulimlim ang kalangitan. Gusto kong pasalamatan ng dalaga. Oo, naging madalas ang pag-uusap namin habang nakatoka ako sa silid niya ng ilang mga sandali pero wala akong nabanggit na pasasalamat sa kanya noon. Nakarating ako sa parke. Lumapit ako sa malaking puno ng pine tree. Nagmumuni-muni at tinatawag pa rin ang pangalan niya. Pero hindi pa rin ito nagpapakita noon. Umuwi na lamang ako noon. Lasing na ang mga tao nang makarating ako sa bahay. Ilang araw ko nang hinahanap si Rana pero hindi pa rin nagpapakita. Pakiramdam ko, ayaw na nito sa akin. Para bang na-challenge tuloy ako. Animoy tao na siya ngayong gusto kong makita at makasama. Umabot na lamang yun ng 5 buwan pero wala talaga. Hindi pa ako bumabalik sa klase. Hanggang sa napagala ako nun sa bais. Gala lang sa parke habang tinitingnan ko ang lugar ko kung saan ako madalas sumasakay ng seres. Nung gabi na at eksaktong 6:00 ay pinili ko ng umuwi nun. Pagkasakay ko ng seres, bigla akong kinabahan. Doon ako mismo umupo sa kung saan ako laging umuupo. Para bang nasa tabi ko lamang si Rana. Ilang mga sandali lang, may kumalabit sa akin. Pagkalingon ko nun, ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ko dahil si Rana ang nasilayan ko. Napaiyak talaga ako at dali-daling tumabi sa kanya. Niyakap ko ito. Hindi ko alam kung may ibang nakakita sa akin pero may mga pasahero din kasi nun sa may gitna banda. May sumakay sa manhuyad. Tumawa ito nang makitang niyayakap ko na mahigpit si Rana. Nakikita ng babae na yun ang babaeng yakap ko. Mula bais hanggang manghuyod ay wala akong ginawa kung hindi ang yakapin ito at parang ayaw ko nang pakawalan pa. Namumutawi sa bibig ko ang pasasalamat. Hindi siya nagsasalita. Hawak niya lang ang kamay ko nun. Sumisimple ito ng titig sa akin na wala man lamang kaimo-emosyon. Para bang may agam-agam ito. Hanggang sa nadulas ang dila ko nun. Sinabi kong tinatanggap ko siya.
Sinabi ko rin ang nararamdaman ko sa kanya, na siya ang gusto kong makasama habang buhay. Bigla na lamang siyang umiyak nun, tapos nagsalita. Napakatagal ko umanong sinabi yon at kanina pa niya inaantay. Akala niya ay pasasalamat lamang ang sadya ko. Dagdag pa nito ay sinadya niyang hindi magpakita dahil yun naman daw ang gusto ko. Ang magkasabayan kami sa Ceres patung uwi nun. Kaya pala hindi lumilitaw. Nakalimutan kong nasabi ko nga pala sa kanya ito. Naawa tuloy ako. Nagpasalamat ito ng gusto dahil nga tinanggap ko na daw siya. Sa mga puntong ito ay hindi na daw siya makakauwi pa. May basbas na umano ang kahilingan niya. Makakauwi siya sa kanila pero nasa anyong tao nun. Pero hindi pwedeng magtagal sa lugar nila. Dahil mahigpit talagang ipinagbabawal ang tao sa lugar na yon. Ano bang magagawa ko ay dinala ko lang talaga siya sa amin. Parang tinanan. Nagulat pa yung mga magulang ko pero nang aminin kong kasintahan ko ito at magtatanan kami, sinuportahan. Maraming naging tanong na kesyo nasaan na daw yung mga magulang ni Rana. Pero sinabi niyang ulila na siya sa mga magulang na mag-isa na lamang ito. Ayon naman kay nanay, doon na lamang daw ito tumira kung ganon. Kahit ang totoo ay napipilitan lamang ang nanay nun. Ito lang yung twist. May baon si Rana na bagay na sobrang mahalaga. Alam niyo na siguro ito dahil kadalasan naman sa galing doon sa mundo ng mga engkanto. May kayamanan. Hindi ko na lang babanggitin ito pero malaking halaga ito ng ibenta namin. Tinapos kong pag-aaral ko noon bago kami magpakasal. Naging problema pa nga noon nang mag-asikaso kami sa dokumento. Kolorom si Rana. Wala pang apelyido. Mabuti na lamang at may pera kung kaya nakahanap ka agad ng paraan. Pinaasikaso namin ang dokumento niya sa ibang abogado. Pero syempre mahalang bayad at napagkamalan pang isang banyaga itong si Rana. TNT. Naging kami at ito ang dahilan kung bakit tinatago ko talaga ang pangalan ko. Maski sa pangalan ng mga magulang ko. Sa ngayon ay masaya naman kami kahit papano. May anak kaming isa. Normal na talaga si Rana. Alam niyo bang nagpakita sa akin ng mga magulang niya sa totoong anyo nito? Matatangkad sila. Magaganda yung muka. Hindi ko man nakita si Rana sa anyong engkanto pero alam kong ganun din siya kagaya ng sinabi niya sa akin noon. Nakausap ko ang mga magulang niya. Ingatan ko lamang daw ang anak nila. Alagaan dahil nga isang mortal na ito at magiging timbang na ang buhay noon sa natural na buhay ng isang tao. Babae ang unang anak namin. Dinadalaw ito lagi ng mga binan kong engkanto pero anyong tao sila. Ako lamang at si Rana ang nakakakita dito. Ano mang maging problema umano sa buhay namin, tutulong sila. Yan ay kung papayag si Rana. Mataas kasi talaga ang garbo ni Rana noon. Pero magpaganon pa man ay hindi kami nagka-problema, maliban na lamang sa minsang hindi pagkakaintindihan. Sa usaping pera nako walang problema. May trabaho ako at may pondo kami. Naamin ko yun dahil ito naman ang totoo. Sino ba namang magkakala, Sir Seth, na mangyayari ito? Sino mag-aakala na magkakaroon ako ng asawa na isang engkanto na nakakasabayan ko lang palagi sa Ceres Busliner?